Mga ate at kuya, may nakita akong post and parang ang dating sa akin ay nagbabalak tumakas ang kung sino man. Maybe yung pusa at yung Nicki Minaj. Bakit Nicki Minaj? My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none of them at last Sabi nung kanta. Oh my God. Sabi ni Nicki Minaj, look at her, look at her butt. Sabi ni Nicki Minaj, oh, may anaconda kasi. So baka itong si Pusa si Nicki Minaj nagbabalak talagang tumakas. Pakita ko sa inyo yung post and mag-react tayo dito. Maybe ito yung interpretasyon ko lang, baka hindi, pero why not, di ba? Oh, saan? Oh, okay. Si Miss Gwen Guanzon palang pinanggalingan nito. Ayan. So, laman ng balita, literal and figurative. Laman ng balita, PH, isang page po, isang parang mainstream media. Oo, pero may page sa FB. Si Attorney Rowena Guanzon, alam niyo naman consistent 'yan, 'di ba? Yan naman yung ina-admire natin sa kanya. Simula nung election hanggang ngayon, bumabatikos talaga siya kay Hello Kitty. And sana nga po, ma'am, ay consistent kayo. Huwag kayong magbabago, nasa tamang landas kayo and na-appreciate namin kayo ngayon. Ang kaibahan lang po ni Attorney Rowena Guanzon sa ibang mga vloggers ay, 'di ba? Parang yung principle ng the enemy of my enemy is my friend, 'di ba? Yung kaaway ng kaaway ko, malamang kaibigan ko 'yan. Kung may kaaway yung kaaway ko, ay teka muna, kaibiganin ko 'yun. Sabay naming awayin yung kaaway namin pareho. And si Miss Rowena Guanzon, kahit siya ay pinklawan, hindi niya inaaway si Miss Maharlika. Na-appreciate niya yung mga expose ni Miss Maharlika. Bakit? Miss Maharlika is the enemy of Pusa and Nicki Minaj. Na si Anaconda don't. Anaconda don't want none of them. Boy, toy, me, boy. Sabi ni Nicki Minaj. Wala namang pakulay, mami, dead man. Di ba? Kaaway ni Attorney Rowena Guanzon or ni Mama Bing, palayaw niya yon, si Hello Kitty at saka si Anaconda. Kaaway din ni Miss Maharlika. So anong dapat gawin ni Mama Bing? Edi malamang kaibigan niya si Miss Maharlika. Pareho sila they have one common enemy, right? Yung ibang vlogger, inaaway si Miss Maharlika. Anti-Marcos na ngayon si Miss Maharlika. Anti-Marcos din yung ibang vloggers na yan. Pero inaaway na si Miss Maharlika. They don't know about the art of war. Paano nila ibabagsak? Di ba yung ibang mga vloggers anti-Marcos namang talaga? Binabati ko si Kuting. Bakit nila inaaway ang bumabatikos din kay Kuting? Doesn't make sense. Hindi nila alam ang art of war. Sino ba yun? Si Chuyong Apelyedo, hindi si Lao Tzu. But anyway, pati ito, si Mama Bing or si Attorney Rowena Guanzon, batikos match. Ayan na, yung presidential chopper. Ayun, yun nasa dulo. Di ba binline item yan? Bakit may dumating, si Nech Itay na dumating sa concert ng Coldplay, naggamit pa ang Malacanang or presidential chopper. The helicopter, samantalang ang gustong umattend doon, nagkandaletse-letse ang buhay sa traffic. Even siguro yung Coldplay, malamang sa Manila sila naka-stay. And then, di ba, bumiyahe na lang pa Bulacan para mag-concert. Pati sila, naranasan nila ang kalbaryo at impyerno ng traffic sa Pilipinas. Pero yung isa, naka-chopper, hindi naghirap. Take note, mahal ang gasolina niya. Mahal ang fuel niya. Hindi ito sasakyan lang sa lupa na, I don't know kung similar ang fuel, but for sure mahal ang ginagamit na fuel sa mga flying vehicles, di ba? Ano sabi dito ni Mama Bing? Ang dain ng problema ng Pilipinas, nagkoko-concert ang presidente natin. Nagkoko-concert pa. Naku, hindi ko na i-ready yung isang problema ng Pilipinas. Pero 2022 pa lang mga ate at kuya, may isang napakalalang problema ang Pilipinas pero wala naman yatang ginagawa yung isa at hindi naman nag-aalala. Talagang pakels. Pakels dahil na hindi na
Mukhang hindi siya nasi-stress sa problema ng Pilipinas. Mapa-kalamidad man yan, mapa-corruption, krimen, droga, wala, hindi siya bothered. Kung hindi ka bothered, two things yan. Either, balat kalabaw kang talaga, di ba? Or, hindi ikaw ang umiintindi sa mga problema, kaya hindi ka bothered. Di ba? Parang ano yan eh, sinaing ng kapitbahay. Naamoy ko yung sinaing ng kapitbahay, nasusunog na. Wala akong pakialam, hindi ko sinaing yun. Ganun ang, gets niyo yung analogy mga dad kuya? Wala akong pakialam, hindi ko sinaing yun. Sinaing ng kapitbahay, magdusa sila. 'Di ba? Or wala talaga akong pakialam nga kasi hindi ako nagsasaing at hindi ako mapapagalitan. Hindi naman ako mapapagalitan. Bakit ako, ano, kung naamoy ko, din naman ako sino ang pagagalitan ng nanay or ng tatay, hindi naman ako, or ng asawa. Hindi naman ako akong pakels. O hindi ko naman trabaho ang pagsasaing. Dead makyas. Pero eventually, malay nyo magkasunog, right? Masunog ang bahay ng kapitbahay, tapos ang direction pupunta sa inyo, damay ka rin. Dahil sa wala kang pakialam, or it's none of your business, deadma ka, pero pwede ka rin madamay. So, siya baga ang nagpapatakbo sa Pilipinas, or wala talaga siyang pake, kahit siya ang magpatakbo sa Pilipinas. Kapag lumubog tong Pilipinas sa kahirapan, gumulo, right? Lumala ang problema sa NPA, sa mga kriminal. Baka mamaya pati sila mabiktima ng mga kriminal, malay nyo. 'Di ba? May nang rat-rat, dadamay sila. Kasi nga walang peace and order, walang law and order. Hindi nila iniisip yung 'di ba, yung shared destiny na tinatawag. Na ang kahit na watak-watak tayong isla, ang kapalaran ng kapwa mo Pilipino, pwede mo ring maging kapalaran. Ay kung walang ginagawa yung isa at walang pakialam, eh malay nyo naman, balang araw, pati sila mabiktima ng kanilang mga ginagawang may ginagawa pa. Anyway, etong isa pa sa post ni Mama Biang. Di ba Chopper? Ayan nga, binatikos ni Rowena Guanzon. So, social naman, manunod ng concert, naka-helicopter pa. Nga pala, pinagtatanggol ng ano yan, ng PNP yata. Banta daw sa seguridad. Mamaya, pag-usapan natin. Banta raw sa seguridad yung ano yung mas stuck in traffic si Hello Kitty. Siguro nga dahil, okay, nalaman ng taong bayan na 'di ba na ang convoy niya ay nasa gitna ng traffic. Baka nga may lukulukong rumatrat, 'di ba? Ay na traffic si si Hello Kitty. Tara ratratin natin. Halatang-halata yung convoy, may Philippine flag pa or magkakamukha yung sasakyan. Oh, na-stuck in traffic, sugurin natin, tadtarin natin ng bala. Pwede nga namang banta sa seguridad, pero may isang abogadong umimik patungkol dyan. No, 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 no. Hindi banta sa seguridad ang traffic. Hello. Anong palusot niyo yan? Oh, eto pa nga po mga ate at kuya, dagdag ko lang ha, bago dito sa post na ito. Isingit ko lang to. Kasi hinanap ko to mga ate at kuya eh. Patungkol nga sa helicopter, di ba? O shinare ni Attorney Rowena Guanzon. Hinanap ko to. Baka ito'y part ng ng binanggit ko kagabi sa inyo, yung 7613, Republic Act 7613, yung Code of Conduct ng mga, di ba, ng mga public officials and employees, wala doon. Sabi ko mukhang hindi to napag-usapan doon Oo. Pero ito nga po, shinare ni Attorney Rowena Guanzon, binulugan niya tong Section 2. Pero ito nga po ay all government agencies and offices shall limit the use of government vehicles to essential activities and shall review their travel program and schedules to minimize unnecessary trips. Kapag hindi importante ang biyahe-biyahe niyo, wag niyong gamitin ang mga gamit ng sasakyan, ang mga sasakyan ng gobyerno kasi pera ng taong bayan yan, also yung gasolina niyan ay buwis ng taong bayan. Limitahan niyo. So it sounds like 7613, di ba, yung Code of Conduct. Ito pa yung Section 2, the use of government vehicles for private social functions such as receptions, balls, theaters, yada-yada, ay bawal. Likewise, use ng mga gamitin ng asawa, ng anak, ng kamag-anak, ng kaibigan, and kung sino-sino pa ng mga opisyalis na ito, ay kahit nakasama sila, ay pinagbabawalan. Kapag ginamit ng asawa, ng anak, ng kaibigan, di ba, ng kamag-anak, at kung sino-sino pang related sa kanila kahit kasama ang politiko, bawal. Wala sa 7613 na hanap ko mga ate at kuya. Ito ay nasa, ano ba itong hirap? Sandali.
Kasi ano 'to, eh, anong tawag dito, PDF file. Okay, hold on. Oh, open ko lang. Ito ay Administrative Order 239. Hindi siya yung Republic Act, no? Pero ito ay in connection sa Republic Act 7638 naman. 6713 yung ano, 'di ba, yung Code of Conduct yung nabanggit natin kahapon. Ito 7638, another numero mini-memorize sa aming mga teacher. Ito ay administrative order, hulaan ninyo kung sino. Clue. Ang gumawa pala nitong administrative order, ang gumawa nito ay kalaban ni Galema. Maliit lang din siyang magaling ang kanyang ginawa. Anyway, hanapin natin dito yung sinong gumawa ng Administrative Order 239. Pursuant to Republic Act 7638. Diyos ko, ang daing Republic Act. Kalaban ni Galema, kasi laki lang din niya, pero at least kakampi ni VP Sara ito. Okay, hanapin natin ang Section 2 kanina, nakita ko. Ayan. The use of government vehicles for private yada 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 yada, asawa, anak, kamag-anak, kaibigan, kahit pa kasama yung sinasabing opisyales ay bawal. Yan yun. Mabuti nahanap ko. Wala kasi dun sa iba pala to. Ito ay sinulat ni Madam. Galing, di ba? Nasagot ni Ate Parvina plus 5 points sa mga nakasagot. Alright. Pero sa usapin ng pagtakas, mga ate at kuya, same thing. Yung post pa rin po ni Madam Rowena Guanzon or ni Attorney Rowena Guanzon. Nandun din to. Balikan natin. Binabatikos din niya. Tama nga naman mga ate at kuya. Ano mga palusot? Sinamahan lang daw din si Bunso. Kasi sinamahan daw yun pa rin palusot. Kita nyo nasa administrative order ni Madam GMA. Kahit samahan mo pa yung bunso mong anak, asawa, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapag kasama yung politiko, bawal pa rin, pinagbabawal. Ang galing ng mga ginagawa ni Madam GMA. Ayun, nakaupo ngayon, anong pinagagawa? Ng concert. So, sa dami nilang kasalanan, malamang tatakas na yan. Ito po kasi ang sinabi ni Attorney Rowena Gonzon kahapon. Baka naalala niya lang yung pagtakas nila sakay ang chopper papuntang Hawaii for safety reason daw eh. Sumagi lang sa isip ni Hello Kitty yung pagsakay nila ng chopper, yung pagtakas nila sakay ng chopper noon. Biglang nag-flashback sa kanya na tumakas sila ng Pilipinas sakay ang chopper papuntang Hawaii or Hawaii. So, tinest drive yung helicopter. So, if ever sumablay, di ba? Kailangan i-test drive? Ganun ba yon? If ever sumablay, hindi nila magagamit. So, eroplano? Mahirap pag eroplano. Ito kasi, VTOL to mga ate at kuya. Ang helicopter, ang alam ko ay vertical take-off and landing, VTOL, di ba? Pwedeng pag ganun at pag ganun. So kahit maliit yung area na yung helipad o yung 'di ba yung bakanting lote, okay lang. Whereas kung eroplano yung sasakyan mo, dapat nasa runway ka talaga. Nasa paliparan ka. Either private or dyan sa airport. Dapat may paliparan kang pupuntahan. So mas madali ang pagtakas gamit ang helicopter. Kasi vertical take-off and landing nga po yan. Pwedeng papaganon, di ba? Lipad pa pataas, baba pa ganon. Hindi katulad ng eroplano, bubuelo muna. Same with the landing. So kung meron mang tatakas, ang most ideal na transpo is helicopter. Hindi ka masa-stuck in traffic, plus may vertical takeoff and landing. So, tama ba ang pagkakaintindi ko? Tinitesting yung helicopter para for safety reason. Baka mamaya sumablay, di nag-crash pa. Or sabik lang talagang makapanood ng concert at wapakils kasi hodang gamitin ang facilities na pag-aari ng taong bayan. Pag-aari ng taong bayan yan. Although ginagamit ng mga opisyalis. Atin yan. Pag nawala sila sa pwesto, nandyan pa rin yan.
Kung sino man ang iboto natin, sila naman ang gagamit. Hindi pag-aari ng mag-asawa yan. So ano, nagbabalak ng tumakas sa dami na ng kapalpakan, 'di ba? Parang ano yun eh, tawag diyan, may term dun eh. Nalimutan ko yung specific term. Uh, for emergency, something, right? Parang pondo rin yan eh, di ba? Yung pondo, emergency fund, confidential fund, may isa pang pondo, nalimutan ko na yung tawag. Basta nasa dulo ng dila ko. Wala, parang ganun, for emergency lang, nagre-ready na. Kasi baka hindi na malunok ng taong bayan itong lahat ng mga pinagkagagawa nila. Also, mga ate at kuya ha, isa pa rin sa pwede nilang reason kung sakasakaling sila itatakas gamit ang mga helicopters na yan, or gamit yung kahit isang helicopter, lima lang naman sila eh. Lima lang sila. 3 kittens at yung pusa at yung kanyang asawang si Nicki Minaj. Lima lang sila. Oh. And siguro biyabit yung kung ano man ang mabibitbit nila, alahas, pera, whatever. 'Di ba? Yan yun, most convenient. Limang tao lang sasakay, kasya na sa isang helicopter. Ang isa sa magiging reason kung bakit sila tatakas mga atit kuya sa tingin ko, at pwede pag-usapan natin yan sa susunod na live, ay itong pananaraydor nila kay VP Sara at kay PRRD. 'Di ba? Ang DOJ ay papayagan na po na ipaaresto, imbestigahan at hayaang maaresto ang mag-ama, PRRD and VP Sara. Ngayon, kung silang mag-asawang sinto-sinto, sinto-sinto ba sila? Hindi ako alam. Yung mag-asawang pusa at saka yung anaconda, si Nicki Minaj rather, ay hindi nag-iisip ng tama, malamang hindi nila iintindihin na peligroso kapag kahinuli ng ICC ang mag-ama. Pero kung nasa tama pa silang hwisyo, alam nilang maghuhuramentado ang buong Pilipinas. Huwag nilang kalimutan, 32 million ang voters ni VP Sara. Maraming DDS kumpara sa loyalista. Tapos ang mga loyalista, marami na ang natauhan. 'Di ba? Marami na ang umayaw. Ramdam na yan ni pusa eh. Nadidepress na nga daw siya eh. Hindi na ganun ka-warm ang pag-welcome sa kanya ng tao. Oh, maghuhuramentado ang buong Pilipinas pag hinuli ang mag-ama. Agree ba kayo? At isa yan sa kapag naputukan sila ng galit ng taong bayan, ano ba dapat nilang gawin? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.